So karon diri nga part karon sa buwan sa Abril, maga-series kita Serve Like Jesus. Common nga ato naning madungog nga pulong. Pero ang pangutana igsoon, nag-alagad ba gyud kitag tinuod sa Ginoo? Ang imo bang kinabuhi nag-alagad ba gayud sa Ginoo? Kay sa panahon karon igsoon, daghang hagit, daghang challenges karon sa mga Kristohanon, labi na sa mga sitwasyon karon nga puno sa mga nagkanlain nga mga temptasyon o kadautan dinhi sa kalibutan. Nga makaepekto sa atong pag-alagad sa Ginoo. Mao kini karon samtang ang panahon dunay pag-upgrade sa mga nagkalinlain nga mga kadautan, kita usab mag-upgrade kita sa atong mapadayunon nga pag-alagad sa Ginoo. Sa unsa lamang pamaagi, mubalik kita pinaagi sa pagkinabuhi nga naay Ginoo. Mao kini ang ato ang series, Serve Like Jesus. And our subtopic for this series, it's all about humility in service. Akong gihangyo ang tanan sa pagtindog aron sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. Philippians chapter 2 verses 1 to 11. Basahon ako sa Cebuano. Dili ba tungod kay kamo ana-ana kang Kristo ug lig-on kamo? Dili ba malipayon man kamo tungod kay nasayran ninyo nga ginigugma kamo ni Kristo? Og dili ba'y may pakighiusa kamo sa Espiritu Santo og maaghop kamo og maluluyon sa usag-usa? Busa, nanghangyo ako kaninyo, aron mahingpit gayod ang akong kalipay, paghigugmay kamo og paghiusa. Hinaot nga magkahiusa ang inyong mga hunahuna og katuyuan. Ayaw kamo pagbuhat og bisan unsa tungod lang sa kahakog o sa pagkamapahitason, kundili pagpaubos kamo og hunahuna o gunahunaan ninyo nga mas maayo pa ang uban kay kaninyo. Dili lang ang inyong kaayuhan ang inyong hunahunahon, kundili ang kaayuhan usab sa uban. Batunin ninyo kini nga panghunahuna nga iya usab ni Kristo Jesus. Bisan ang kinaiya sa Dios anaa kaniya, wala niya hunahuna ang iyang pagkatupong sa Dios, kundili gipakaubos niya ang iyang kaugalingon pinaagi sa pagsulob sa kainaya sa usa ka ulipon. Kundili, ingon niya, naggipakaubos niya ang iyang kaugalingon pinaagi sa pagsulob sa kainaya sa usa ka ulipon, nagpakatao siya sama sa mga tao. Sa dihang nahimo siyang usa ka tao, gipaubos niya ang iyang kaugalingon pinaagi sa pagtuman sa Dios hangtod sa kamatayon, bisan pa ang kamatayon didto sa cross. Tungod niini, gipasidunggan siya sa Dios o gihatagan og gahom nga labaw sa tanang mga gahom. Aron nga ang tanan nga anaa sa langit ug sa yuta, bisan ang anaa sa ilalom sa yuta, mangluhod og musimba kaniya. Og ang tanan nga moila nga si Kristo mao ang Ginoo ug pinaagi kaniya, madayeg ang Dios nga amahan. Ang Dios magapanalangin siyang pulong magaampo kita. Dios nga labing gamhanan, nining takna magapaminaw kami sa imong mga pulong. Dihugi kami sa balang espiritu nga magapuno kanamo sa kaalam ug kahibalo. Aron Ginoo ang imong mga pulong nga among madungog kini maghatag og pagbag-o, kini maghatag og pagdasig, paglig-on sa among mapadayunon nga pag-alagad nga kanimo. Giyahi ang akong baba dila una-una nga ang tanang mga pulong nga kini nagagikan nga kanimo. Kini akong pag-ampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Magalingkod ang tanan. Mga kaigsuonan, usa kining nga teksto nga hagit kanatong tanan. Ang pangutana karon igsuon, andam na bata maigo? Andam na bat kita mapanalanginan sa pulong sa Ginoo? Kay kung andam na igsoon, ato nang tun-an ang pulong sa Dios. Og mao kining giingon, serve God by humbling yourself.
Sa atong pag-alagad sa Ginoo, kinahanglan ipaubos nato ang atong kaugalingon. Dili ka makaalagad sa Dios kung way pagpaubos. Dili ka makaalagad sa iyang katawhan kung way pagpaubos. Dili ka makalahutay sa pag-alagad kung way pagpaubos. Dili ka makahimo sa mga bulaton sa Ginoo kung way pagpaubos. Kay tungod igsuon, ngano kanunay ginasulti ni, ug madungog nato sa mga previous nga mga mensahe, dili gayud mawala ang pulong humility. Kay diha sa atong pag-alagad sa Ginoo, mga kaigsunan, dili nato ikalilong nga naay mga tao usab nga mapahitason. Dunay mga tao nga taas og garbo. Og mao kana kanunay nga gina-challenge kita nga serving like Jesus sama sa gibuhat ni Kristo sa iyang pagkatao diri sa kalibutan, gipaubos niya ang iyang kaugalingon. Because why? Because humility serves. Kay diha sa imong pagpaubos, makaalagad ka sa Ginoo ug sa tanan. I believe it is impossible to truly serve God and His children if we ourselves are full of pride. Mahimog siya posible, no? Mahimog imposible, mga kaigsunan, nga sa imong pag-alagad o ngadto sa iyang mga katawan kung kita ang atong kagalingon puno sa garbo. Dili kita makaalagad sa Dios, dili kita makaalagad sa iyang mga katawan kung ang atong kasing-kasing, kung ang atong hunahuna, magapabilin pa sa garbo. Kaysa pagpabilin sa garbo, full of pride igsoon, murag, tas igamay ang mic, para di ko mo syagit. Ingon diha, pinaagi sa pagpaubos, kita mapadayunon sa pagpamuhat sa bulaton sa Ginoo. Kay doon ay mga higayon nga sa atong pagpamuhat na ay mga tao nga mo try sa tua. Kung unsa ang ato ang pag-alagad, i-test ang ato ang attitude, ang atong mga batasan. Kung dili ka makalahutay ni ana, kung di ka makadaog, mubati ka og garbo, og ni ana dili na dayon ka. That's why igsoon, developing humility is a choice that takes effort. But as we come to understand why we should be humble, it will become easier to become humble. Kung atong gayon masabtan, ngano kita magpaubos? Kay kung masabtan ni mo igsoon, mas mahimong sayon ang pagkamapayubsanon. Pero kung dili nimo ni masabtan ang sugo sa Ginoo, ngano magpaubos mangyud kita? Di gid ka mahimong mapaubsanon, mapahitason hinuon ka. Kay sama sa verses 1 to 4, ngayon diha, di ba nahigugma ka mo sa Ginoo? Ha? Kuyaw kayo ang mga pangutana ni Paul, di ba nahiusa na kamo diha sa Ginoo? Di ba nasayra na ninyo nga ang Dios, si Kristo, nahigugma ka ninyo? Kung ato ning masabtan igsoon, sayon ra kaayo ang pagpaubos. Tama? Amen? Sayon ra kaayo ang pagpaubos kung ato gayud masabtan ang pulong sa Ginoo. As we humble ourselves before the Lord, our desire to serve God will greatly increase. Kung ang atong kaugalingon day igsoon, dunay pagpaubos, ang atong tinguha sa pag-alagad sa Ginoo, mudako ni siya. Amen. Will greatly increase as well our capacity to be able to give ourselves in the service of all our brothers and sisters in Christ. Pero kung wala na ang pagpaubos, di nakaganahan mo alagad sa iya. Di nakaganahan manirbisyo. Di nakaganahan mo buhat ani nga mga klase nga mga ministry sa sulod sa iglesia. Di nakaganahan mo alagad ngadto sa imong mga kaigsuonan. Di nakaganahan kung wala kay pagpaubos. Mao ni karon ang ato ang klaro as we serve Christ. Nga sama ni Kristo igsuon. Nga tinguha man gid nato mo alagad sa Ginoo. Amen? Kinanglan mag-grow man gid ang atong pag-alagad.
Pero doon ay mga Kristohanon nga dugay na gani, sometimes gamay ra nga istorya, wala na. Muhari na dayon ang ego, ang garbo. Mo ni ang challenge nga ginabalik ang pulong sa Ginoo, humility. Kay kini nga teksto mga kaigsunan sa Philippians chapter 2 verses 5 to 11, dunay duha ka levels nga gisgutan dinhi. Kay Kristo sa iyang pagka-Dios, bisag Dios na siya, sa iyang pagkatao diri sa kalibutan, iyang giwala ang iyang pagka-Dios, nagpakatao siya. And the second point dinhi, ngayon ni Paul is writing to them to instruct them on how they are to live. So usa nga gisulti ni Apostol Pablo, paano kita magkinabuhi? Paano kita moalagad sa Ginoo? Paano kita moalagad sa iyang iglesia, sa iyang katawhan o labaw sa tanan? Paano kita mubuhat sa mga buluhaton sa Ginoo? This is very practical. Sa ato ang mga Kristohanon karon. Kay nga numan hadul na ang pagbalik sa Ginoo. Nagsiabot na ang mga nagkalain nga mga signs sa pagbalik sa Ginoo. That's why igsuon, bawas-bawasan na nato. Magpabilin kitang mapausanon. Kay kini, giisgot ni Apostol Pablo, iyang gipabot ngadto sa iglesia sa Filipi, giving them Jesus as their example. Iyang gipabot, nga himuon gayud natog example si Kristo sa atong pag-alagad. Amen. Di lagi mo amen. Bugat ang pulong, no? Yeah. Kaya gingon din ni Igsol, giving them Jesus as their example. Kinsa po man day atong example? Sa atong pag-alaga, di ba si Ginoora? Ang Ginoora. Si Kristo lang. That's why serve like Jesus. Because we are children of God. Kinsa pa may atong sundon? Maliban raman kang Kristo. Wa naman tay laing ginasunod diri sa kalibutan. Ang Ginoo lang nga atong giilang nga mao si Hesukristo. It tells them that by following His example, they can successfully live the Christian life. Kaya pinaagi nini sa pagtuman ni ani nga mga pulong, mahimo silang successful Christian. Kinsa na ba'y successful Christian diri? Di pa mo malampuson? Successful lang ta sa mga material diri sa kalibutan? Kinsa na'y successful diri sa pagiging Christian? Hala. Di ba? In verse 1 to 4, we must possess the same mind or attitude as Christ. Igsoon, dili ta makaingon nga, si Kristo man to. Siya Ginoo man to. But unaw-naon, the verses, ingon diya, bisag Diyos siya, nagpakatao siya. O sa iyang pagkatao, wala niyang giisip nga kini oportunidad na, nga pwede siya maghari-hari diri sa kalibutan, but iyang gidaw ng iyang self nga nagpakaulipon. Wow. Kuyaw ang Ginoo, nagpakaulipon. Shows us nga kung unsa gayud ang pagiging servant, ang pagiging katawhan ni Kristo sa ato ang kinabuhi. It is consistent with your new nature in Christ. Mga bag-o na kita diha sa Ginoo. Amen. Hello. Mga bag-o na ta diha sa kang Kristo. That's why mapadayonon dapat kini. Dili dapat mag-usab ang imong pagkakristohanon. Amen. Dili dapat mausab. It consistent. Kaya nga man, you cannot allow Christ to live through you and not be a servant. Dili pwede nga moingon ka nga naa kay Ginoo, na ako'y gialagaran nga Ginoo, pero not be a servant. Bisag man diha sa mga kalihukan sa church, di ka kaalagad. Nga moingon ta, naa kay Kristo. And the Bible says, gihatagantag ka ng guidelines, unsay angay natong himuon sa atong pag-alagad kaniya. Lisod kayo nga moingon ka nga naat si Kristo sa imong kinabuhi. Tapos wala sa imuha ang pagiging servant. O wala sa atoa ang batasan nga sama ni Kristo. Naa ba ang batasan ni Kristo sa imong kinabuhi igsoon? Dugay. Mingawon gini. Amen.
Oh, naa dapat ang batasan ni Kristo. Tells us to do what Jesus did, to think what He taught, to have the same attitude toward servanthood. Dapat kung unsa ang attitude, batasan ni Kristo, iyang una-una, the same usab na sa atua. Pero kung wala na siya igsuon, maunang musbong ang ato ang garbo. Kaya gingon dira, humility in service sa atong pag-alagad sa Ginoo. Remember, an attitude remains an abstract and intangible until it is physically expressed. Tama? Dili gyud makita igsuon. Kaya ang tao baya, to see is to believe baya. Diba? Magiging abstract o intangible until it is physically expressed. Kinanglan ipakita gyud nimo. Dili itago nimo. Ipakita, ipadayag sa tanan nga ikaw naay Ginoo. It is an unknown until it is exercised in action. Kaya ang tao, kusugay bigyan mo tanaw kung unsang imong ginahimo sa pag-alagad sa Ginoo. Di ba? Atong mga Kristohanon, kusog mo bantay na. Oh, kusog na sila mo tanaw sa imong pag-alagad sa Ginoo kung naa ba kay nahimo. Oh, di ba? Pero na yung mga Kristohanon nga nahimo og secret way lang. Pero common igsoon, gingon dira, it is exercise in action. Ipakita gyud nato nga Kristohanon ta. Ayaw itago ang imong pagka-Kristohanon. Amen. Attitudes should always determine actions. Because actions always demonstrate true attitudes. What you are is what you will do. Inumdumi na igsoon. Kinahanglan ang atong batasan, mapakita gayud pinaagi sa atong mga buhat. Because action always demonstrate kung unsa ka. Unsa imuhang batasan, unsa imuhang kinaiya. Ay, ingana giday si sister, ingana giday si Brad, himantayon. Di ba? Nakitaan, nabalaan. Ay, ingana giday si sister o si Brad, kuyaw kaayo siya. Di ba? Kinahanglan mapakita nato igsoon. Sama kang Kristo, ngano nahimo to niya, nagpakaulipon siya. Because, ingon niya, siya nagpakatao, gipadala, sa iyang Diyos nga amahan, para muluwas sa tuwa. Nialagad ang Diyos sa tuwa. Mao ka na igsoon, dili ka makaingon nga, I can't have the same ministry kang Kristo. And He was God. Ginoo si Kristo. And I am not. Dili ko. Diba, mao ni common kayo sa atong mga istorya. Ginoo man siya. Pero sa verse, nagpakatao siya sama sa tao. Ug sa iyang pagkatao, nagpakaulipon siya pinaagi sa pagpaubos sa iyang kaugalingon. Mao ka na igsoon, unsay mahimo sa pagpaubos. Kinsay servants diri? Kinsay mga alagad sa Ginoo diri? Tanan dayta mga kuan, mga labaw. Oh, tanan ta mga alagad sa Ginoo. We are all servants. Morning ibutang karon sa atong unahuna mga kaigsunan, we are all servants. Mga servant ta sa Ginoo, mga alagad ta niya. So meaning kung mga alagad ta niya, moalagad usab kita. Lakpakan nato ang Ginoo. Kay gingon dira, being a servant means giving up our rights for others. Kulba ni siya. Kay ingon sa chapter 2, verse 6, who being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to His own advantage. Diba? O see? Bisag Diyos siya igsoon, wala niya hunaw na ang iyang pagkatubong sa Diyos. Did not consider equality with God. Kay kung iyan ang ihimuon, unsa? Dili niya mahatag ngadto sa tanan. Because kay ken Kristo, giving up His rights as God, as King, sa ato ang kinabuhi. Kay pwede man unta to sa iyang pagkatao. Diyos dapat siya para mutuo pagid ang tao. Pero ngano sa iyang pagkatao diri nagpakataos nga sama nato. Aron ni ana igsuon mapakita gayud kung unsa ang kinabuhing mapaubsanon.
Wala niya gingon, used to his own advantage. Advantage na unta to sa iya. Pero gani ang tao, mingon na siya, anak siya. Nanay mga gipakita niya nga mga milagro, wa pa man gani mituo ang tao. Mao na karon igsuon. In other words, nga atong makita, he did not consider equality with God. Jesus did not hold on to his rights as God. Wala siya nagbase diha nga part nga siya Dios. Kay ang iyang tas nagpakatao siya aron mo alagad sa mga katawan. Karon igsoon sa ato ang kinabuhi. Unsa man ang imong rights karon sa kalibutan? Labaw man ka sa imong opisina, dako kag profession, unsa imong profession diha karon, unsa imong natapos, unsa imong status karon? Pag naa nata diri sa sulod sa church, unsa nata? Mga servant nata sa Ginoo. Amen. Dito sa imong trabaho, unsa ka? Mao bitaw tong wa ko nagpadayon sa akong masteral sa theology. O nagmasteral naman unta ko. Miundang ko kay gusto nako tama lang ang title, ministro ko sa Ginoo. Kay kung naay master, sumpay man na, Master of Theology, Pastor Richard Maxino. Hangin kayo, no? Yeah, pag-abot dito sa church, maggarbuso, kay daghang mga pastor, ingana karon. Naanay mga PhD, Master of Degree, akwa na sila, taas na kay hangin. Mao tong wala na ako gipadayon, kay na ako'y nakita nga sa sobrahan ka bright nimo, naa diha ang temptasyon, nga mapahitason na ang isa ka tao. Mao nga na karon igsuon, he was not looking out for himself, but for others. Wala niyang giisip na unsa siya nga pagka-Dios. Ang iyang giisip sa iyang pagkatao diri, nagpakaubos siya para sa tanan. Amen. Kita usab nga mga katawan sa Dios, unsa man ang atong status sa gawas, pag-abot nato diri, ibilin to siya, gamito nato ang pagiging servant sa Ginoo para sa tanan. Palakpakan nato ang Dios. He surrendered His rights for you and for me. Ingana ang Kristo nga atong gialagaran. Gisurrender niya ang katungod nga Dios para sa imuha ug kanako. Kita usab igsuon. I-surrender nato ang ato ang gawas nga mga profession para pagsulod nato diha sa mga kalihukan sa ministry, makaalagad ka kaniya ug kanako. Pakingon sa imong katapad, mo alagad ko kanimo. He gave up his privilege in order to come as a man and suffer a death we deserve. Kita man unta tong deserve sa kamatayon. Kita unta tong deserve nga ilansang sa cross. Pero sa iyang pagpaubos, give up niya ang pribilehiyo in order to come as a man and musafir para sa kamatayon nga para unta sa atua. Imagine igsuon, ang usa nga nagpakataong nga Dios, iyang gihimo para sa atua. Ingon ana usab kita mo alagad sa Dios. Ingon ana usab kita mo alagad sa Ginoo. I-consider gayud nato ang kaayuhan sa tanan. Amen. Dili lang ang atong kaayuhan. Uy, dili pwede. Kuan ba ako? I-consider gayud nato ang kaayuhan sa tanan. Amen. Dili lang ang imuhang kaugalingon. Kay kang Kristo wala niya gi-consider unsa iyang rights. Iyang gi-consider ang kaayuhan sa tanan. Ingana ang Dios nga imong gialagaran, all of the authority and power, instead of using all He had been given to His own advantage, He used it for others. For those who had nothing. Di kita kaalagad igsuon ngadto sa mga taong wala. Kita walang-wala man ta. Pero iyang gigamit kini nga higayon sa iyang pagkatao for those who had nothing. He used it for us. The same usab sa tuwa nga nagalagad sa Ginoo mga kaigsunan, gamiton nato oportunidad man nimo na nga naa kay unsa ka sa kalibutan.
pero ayaw naghimuag rason nga mapahitason ka sa sulod sa church. Amen. Himuan nag-opportunidad nga makaalagad ka ngadto sa tanan. Kaya ang opportunidad ni Kristo, Diyos siya. Pero gigamit niya para makaalagad ngadto sa mga wala. Daghan ta, mga kaigsunan. Sa sulod sa iglesia, dili tanan ligon. Naapoy mga huyang. Nya kung wala ta ni ani, makaalagad ba ta sa mga kaigsunan nato nga huyang pa? Dili. Kung wala tay pagpaubos. That's why igsoon, sa kalibutan, usay maingon nato ang may kwarta, maoy gamhanan. Ang may mga gahom, maoy may gamhanan. Gamhanan sila. Di ba? Kung mahimura gani o unsa ni nga posisyon sa kalibutan daw, kinsa na sila. Pero lahi ang sistema sa Ginoo igsoon. Pag naanata diha sa sulod sa church, mabitaw tong ingon nako sa miagi, nga, doon ako yung profession, theology and education. Pero pag sulod na ako sa church, ako gid down na. Giwala gid nako na. Oh. Kaya kung gamiton nako, nga naapoy tayo kanang ma-encounter nga mapahitason, gamit tag profession to profession, puro kita mapahitason. Pero kung i-down nato, pag naanata sa sulod sa church, kay gingon, He who is the highest is he who does not live for himself, but for others. He who would be the greatest among you is he who is your servant. Igsoon, kung kinsa tong labaw, nga atong naila, mao dapat na siya ang mualagad sa tua. Kinsa man ni? Ang Dios. Labaw siya, Ginoo siya. Pero, mialagad siya sa tua. Ingunana usab ang atong pag-alagad. If you and I are going to be as servants, if we are going to have the same attitude as Christ, we are going to have to give up our rights, give up our privilege para sa tanan. Give up na to. Nga pagsulod ni mo ani nga church, pagsulod mo ani nga ministry, dili na ko kuan ha? Servant na ko. Malagad gid ko. Mulihok ko. Unsa ang naay kalihukan diha sa sulod sa church. Ayaw himuha nga maglisod mig approach, maglisod mig duol, maglisod mig kuan kay tungod taas ang imong kuan. No. Equal tang tanan pag naa na sa sulod sa iglesia. Amen. Equal tang tanan. Kay tanan ta mga alagad sa Ginoo. Second, being a servant means becoming less so others can become more. Kaya ba nimo na? Nga mas maisip pa nimo ang kaayuhan gid sa tanan? Di bali nga maunsa na lang ka? Unsa imong status? Kuyaw no, lisod kayo baya ni? Kung atong isipon. But ingon sa chapter 2 verse 7, rather he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness. Kung dili gipaubos niya ang iyang kaugalingon pinaagi sa pagsulob sa kinaya sa usa ka ulipon. Nagpakatao siya sama sa mga tao. Grabe ang Ginoo no? Gisulob niya ang sama sa pagkaulipon. Mao na karon igsoon kita nga nag-alagad niini nga iglesia sa Ulas Church of Christ, sulubon nato ang kinaiyan ni Kristo. Amen. Sulubon nato ang kinaiyan ni Kristo nga siya nagpakaulipon, kita usab magpakaulipon para sa atong mga kaigsunan. Kaya ba nimo na mo serbisyo sa iya ha? Ha? Ingon dia, emptied himself, literally poured himself out. Asa na to? Okay. Made himself nothing. He emptied himself of significance. Iyang gipakita kanato igsuon nga becoming less ang Ginoo para becoming more ang ato ang kinabuhi. No? Ato gidi kanang ipakita sa tanan nga mas importante siya kaysa sa atoa.
Kay kung ang isa ka tao magpa-importante, unsa man na, mag-una-una baya, tama, no? Tubag, sad mo. Di ba, ang tao magpaka-importante, mag-una-una. Dili ta diha sa pag-alagad sa Ginoo. Kitang tanan magpaubos gayud, walay mag-una-una. Amen. Aron ni ana igsuon, mahimo nato ang usa gitawag nga ulipon diha sa tubangan sa Ginoo. Kay kung magpa-importante, bisag ka kita na naana kay kalihukan diha sa church, di gid ka kalihok kay ngano man nagpaka-importansya man ka. Pero kung wa ka nagpaka-importansya sa pag-alagad sa Ginoo, kita na kanay mga kinahanglanon, kita na kay manay mga bulaton sa Ginoo, muhimo na ka sa imong kinabubuton gayud, tama? Amen. Jesus, He gave Himself for others. Jesus became a servant of all. Kung ang Ginoo manggani nagpakaulipon sa atua, kita usab magpakaulipon sa Ginoo ug ngadto sa atong isig katao. Aron ni ana makita nga gingon kita nagaalagad sa Ginoo. This is at the heart of what it means to follow Christ. It means to lose our life to save it. It means to be emptied of self in order to be able to filled with Him and His passion for others. Nga ma-feel gay nato nga naa ang Ginoo ug mapaabot nato kung unsa ang tinguha ni Kristo sa tanang tao. Unsay tinguha ni Kristo sa tanang tao? Maluwas kita. Nya kung kita tanan dili mo lihok, way maluwas. Way madugang ni ani nga iglesia. Pero kung kitang tanan mamuhat sama sa ulipon, daghang madugang nga katawhan ani nga iglesia sa ulas. Are we all servants? Mga lagad kita igsuon. Gamita unsa man ka karon. It's an opportunity na siya. Ayaw himuag rason kay ingani nako di na ka makalihimo sa mga bulaton sa Ginoo. It's strong. Apan gamitan na siya para sa kahimayaan sa Ginoo. Iba kanunay na to, Lord, hatagi kog trabaho para gyud ni sa imong kahimayaan. Pero pag naanay trabaho, Lord, sorry kaayo. Lord, hatagi kog business. Pag naanay business, gihatag sa Ginoo, Lord, sorry kaayo. Kay mag-open ko karong Domingo sa akong tindahan. O, di ba? Nabisi na hinoon. Di nakaka-prepare o kabuntag sa Domingo kay nag-open kag tindahan. Inaamay na nuktok. Mamalit mig asin, bitsin, kay kape. O, di ba? Wa na, nabisi. Mao na igsuon, gusto nato nga kita dapat moalagad sa Ginoo. Pero sometimes naatay kulang sa Ginoo. Lastly, igsuon, being a servant will be rewarded. Mao ning pinakamaayo. Ang pagiging ulipon, dunay reward. Matagan gid og ganti sa Ginoo. Kinsay gusto makadawat og ganti sa Ginoo? Amen. Magpakaulipon ta. Ang gamay na inunang palakpak. Pag-ingon mga pagkaulipon ta. Gusto ta makadawat og reward sa Ginoo, magpakaulipon ta. Mualagad ta sa tanan. Kay ingon sa verse chapter 2 verse 7, therefore God exalted Him to the highest place and give Him the name that is above every name. At the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth. And every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord to God, to the glory of God the Father. Tungod sa pagpaubos ni Kristo igsoon, gipataas siya sa Dios nga Amahan. Gipasidunggan siya sa Dios o giatagan siya og labaw nga ngalan sa tanang ngalan. Ing anak kita igsuon, ang Dios nga mohatag og ganti, pasidunggan ka sa katapusang adlaw. Amen. Kung unsa man ang imong ngalan karon, mas labaw pa na nga ngalan sa atubangan sa Ginoo nga iyang ikapuli, a Christian. Wala na tayo laing ngalan sa sunod. Dili na Richard Pink. Christian na sa langit. Mayong buntag, mga tagalangit. Wow, day mga tagalangit diri. Ingon diya, He will be exalted. The Father has given Him the name
at which every knee will bow and tongue confess that He is Lord. Ingana ang Dios magpataas, God rewards our humble service. Hinumdumi karon igsoon, ang Dios muhatag og ganti sa atong mapaubsanon nga pag-alagad kaniya. Proverbs 22 verse 4, the result of humility is the fear of the Lord along with wealth, honor, and life. Hatagan ka nga ang imong pagtawad sa Ginoo ug ang pagpaubos makahatag kanimo og bahandi, dungog ug taas nga kinabuhi. Pagkanindot nga reward sa Ginoo, bahandi, manang ayaw katingala nga miasinso ka, tungod na sa imong pagpaubos. Amen? Ngano'y ngani ang imong dungog, ngano'y ngani imong ngalan, tungod na sa imong pagpaubos. Lisod kayo nga mamatay ka nga way mo duaw nimo. Away manggutoy dungog. Way kuanto nga tao. Lisod kayo, pero kanang mga tao nga naay honor mamatay, tibuok barangay mo adto. Ingana, ang pinakanindot ani life. Taas nga kinabuhi. Mao na siguro igsoon tagas ang atong kinabuhi karon kay tungod mapaubsanon ta sa tubangan sa Ginoo. Ingon pa kayo diya sa Matthew 23 verse 11 to 12, the greatest among you will be your servant. Whoever exalts himself will be humbled, and whoever humbles himself will be exalted. Kung kinsa kaninyo nag-alagad sa iyang kauban, siya ang labaw sa tanan. Wow! Kaniday mga nag-alagad, nagahimo sa mga bulaton sa Ginoo, siya ang labaw sa tanan. Dili labaw sa tua, sa mata sa Ginoo. Kay gihimo man niya ang mga bulaton sa Ginoo. Pagkanindot niya na nga ang tanaw sa Ginoo sa imuhal taas. Di ba? Nindot kayo baya sa kalibutan, taas ang tanaw sa tua? Tama no? Nindot kayo kanang taas ang tanaw sa tua. Ingana usab sa tubangan sa Ginoo. Nga gingon, ang nagapataas sa iyang kaugalingon, ipaubos sa Dios. Apan ang nagapaubos sa iyang kaugalingon, ipataas sa Dios. Mao na igsoon pagpaubos kanunay. Humble yourselves before the Lord and He will exalt you. James chapter 4 verse 10. Pagpaubos kamo diha sa Ginoo, og iya kamong pasidunggan. Kay dili tanang servant, ang rewards diri sa kalibutan, madawat dayon nato. Some are for the life to come. Ayaw dayon tinguhan, nagpaubos man ko Lord, asan ang reward nako? Naay mga reward nga madawat nato after sa ato ang kinabuhi diri sa kalibutan. Busa magpadayon ta igsoon. Kay gingon diha, ania ba ka nga mialagad o ikaw ang alagaron? Pangutana karon igsoon, sa imong pag-alagad ani nga iglesia, or asa man ka na sakop nga iglesia, niya ba ka karon para alagaron ka? Or niya ka para mualagad ka? Asa ka karon sa duha igsoon? Ingon diha, are you here to serve? Or are you here to be served? Dito sa ta sa una. Kay nga naman, naamantay Ginoo. Maradyaw na buntag sa inyong harot.